Hello, good morning po lahat sa aking mga amigo, people, my friends, followers ko po. Thank you to all, everyone. Mag-ingat po tayo palagi dahil po ang atong what they call health is our wealth po. So again, thank you sa inyo lahat. Dito tayo sa balitang what they call puso ng bayan kay Jason Sonsa po. Ang interview ng SMNI po sa tungkol po sa what we call happening today sa regarding po sa impeachment po sa ating BP Sara. So, according to Congressman Tenyo, Congressman Ridon po, sa mga kabayan block sa Tenyo, na kailangan managot si BP Sara sa iyang paggasta ng pera sa iyong confidential fund. Kailangan sagutin niya ang mga akusatong ko po sa ating BP. Yan po ay lang kailangan managot po talaga paggasto sa paglustay ng confidential fund ng BP. Lalong-lalo na sa 1 to 5 million dinasto po yan sa business po. So, sa hindi pa nakakaalam kung magkanong budget po sa confidential fund ng BP is 1.4 billion po. So, kabumbong po ang confidential fund po ay yan po, 4.5 billion po a year. So, sa hindi nakakalam, 333 million po a month and 12.45 million po a day. Yan po ang confidential fund ng mahal na presidente ng Pilipinas po. Napakaraming pera po. So, ngayon, palapit na po ang next month po. Pwede na po daw mag-file ng company investment complaint yung mga what they call yung mga mag-akusa po sa BP sa paggusto ng pera. Lalo po yung makabayan plak. Sila po ang nanguna pag-file ng investment po. So pakinggan natin po yung balita tungkol po sa puso ng bayan, interview ng SMNI kay Josa Sanso po. Ito. Yan po ang interview ng SMNI kay what they call person ng bayan kay Jason Sonsa. Pakinggan natin, maganda to. Pero may impeachment dapat kayo tinilayan. Bubuhayin talaga nila yan. Hindi, kasi remember, Romualdez and Marcos are so obsessed in making sure that Inday is no longer part of the equation sa 2028. Unfortunately, mas lalo nilang pinalalakas. Sa totoo lang sila may panglakas si Inday, no? Wala namang ginagawa ito politically si Inday. Nagtatrabaho siya, pakunti-kunti, wala naman siyang budget, no? Sila may papalakas sa kanya. That's why people rally behind Inday because ano nila sinasampal nila kaliwat kanan, sinusundot nila harap at likod. Nakakalimutan nila yung psychology ng Pilipino, yung underdog ang minamahal, no? Ngayon, magpapahal ba sila? Certainly mayroong ipapahal. Kahit na paulit-ulit, walang kwentang impeachment, they will try. They will not abandon that, no? Pero Sir Jay, yung ganda nila, and I'm sure it will come with this recent development na yung kalyado nila o kung paniniwalaan natin yung sinabi ni Franz Castro, yung binayaran nila para dutin si Inday, baka sila kanila na bumalik ngayon at sila na ang dutin, no? At sila na, and I will not be surprised if the progressive group will file an impeachment complaint against President Marcos. sa tingin po ninyo, husan po yan. Kung meron pong impeachment dapat kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ihahain this year. Depende yan kasi kung magkakaroon ng realignment of forces, sabi nga ni Admar kanina, yung redirection, political redirection, kung ako congressman, at tingin ko mukhang ano ng taon to, wala nang kakwenta-kwenta, no? Anong tawag nito, linda na ang presidente. For my political survival, I will do what is best for me. And
marami, the greater majority of the politicians from the Philippines. Ginawa na nila yan many times. Noong EDSA Revolution, hindi pa nga tapos ang revolution, nagpaliktaran na sila Jody Venecia, lahat, no? Pagkatapos, ganun din nung kay ERA, di ba? O, hindi pa nakakatawid ng Pasig River si ERA, bumaliktad na sila Angara, sila lahat, o. Sakit ng Filipino politicians yan. Pag nakita nilang tagilid na ang bangka ng kanilang dating sinasakyan, lumilipat ng kabilang bangka yan. So, huwag pakakatiyak. Si Marcos, because number one, especially now, unless yung mga hinukot na budget yan, gagamitin na naman ng Marcos administration para pang-jukebox nila sa mga congressman. Makalumusod yung impeachment ni Inday, pero I doubt it. Because right now, what I see, from a political vantage point, they are already changing gears, Jake. At hindi ako anong tawag nito? Nakikinig, nanonood yan eh. Tingnan natin within the next 2 weeks. No? Kung sa loob ng 2 linggo, may malaking pangyayari. Dahil remember, meron kang ginalit na mga general. Merong mga expose na mga political kingmakers. Like Jabir, you have to consider this development. Meron kang focus factor. Meron kang Chavit factor. Meron kang Makabayan Black factor. Ang daming dapat tingnan sa loob ng 2 linggo. Who knows? In 2 weeks, baka nakabalik na si Duterte sa Davao, si PRRD. We do not know. A lot of things can happen. Wala nga nag-isip na mangyayari yung nangyari kay Maduro. Di ba? Oh. So, itong maraming interplay na dapat panoorin natin at tingnan natin kung saan papunta, Jay at Mara. Opo. Sir. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga, si Attorney. Yan po ang balita regarding po sa what they call the usapan ng regarding sa plano ng impeachment kay VP Sara po. So, again, thank you sa inyong lahat sa walang sawang suporta. Of course, aking pobreng vlogger po nga Jimmy Vlog. So, magpasalamat ako sa inyo, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakapalo sa akin vlog. Punta kayo sa aking vlog po, pobreng vlogger, Jimmy Vlog, at i-share niyo o i-like niyo kung gusto niyo para hindi pa nakakita ng balitang Jimmy Vlog ay matutunan o malaman din sa iba. So, pag-usapan natin sa comment o para din kung sa inyo masabi tungkol po dito sa ating mga usapan na politika sa Pilipinas po, kung paano ginagawa ang ating focus lalo na sa what we call paggasta ng flood control project na talamak na what we call ghost project dahil malupit to dahil sa buwatan to, sindikato tong ghost project ng Pilipinas. Grabe to. So, siyempre dyan, ang nangyari dyan, ang gumagawa dyan, yung mga kang resista, district engineer o contractor po, sila po dyan, siyempre commander-in-chief ng Pilipinas, managot po dito dahil siya po ang alam, pirma po sa lahat na mayari, lahat na tungkol ng mga pangyari nating bansang Philippines po. So again, thank you sa inyong lahat. Mag-ingat po. Siyempre, of course, don't forget to like, to share, and exercise po. Ating kalusugan. Bye-bye po. God bless everyone.